Magandang hapon po mga kapatid. So, dawa ko na po tayo sa ating mensahe po sa hapong ito. Kanina umaga, aming pinag-aralan sa Bible Study, Romans chapter 5, verses 6 to 11. Kung gusto niyong napag-aralan po yung napag-aralan kanina, pumunta lang po kayo doon sa either sa YouTube o kaya doon sa ating meron pong ginawang website si Brother Richard, yung Angeles City Southside Church of Christ. Nandun lahat ng mga pinag-aaralan sa umaga. So ating pag-aaralan po ay ang takot sa Panginoon, fear of the Lord. Dito po sa Proverbs chapter 1 verse 7, ang ating takot sa Panginoon ay mahalaga kanya. Walang pagkakaiba sa takot natin sa ating mga magulang, nung tayo maliliit, kung tayo natatakot sa ating mga magulang, ito'y nagdudulot sa atin ng kapakinabangan. Dahil nagbibigay sa atin ng karunungan sa mga bagay na tinuturo sa atin ng ating mga magulang. Gayun din to sa Panginoon. Sabi po rito sa Proverbs chapter 1 verse 7, ito pong kawikaan, ito yung mga serye ng mga kawikaan ng mga Hudyo na actually ay mayroong kaugnayan sa karunungan, lalo na po sa pagpapalaki ng mga bata. But the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So kung may takot tayo sa Panginoon at nakikilala natin kung sinong Panginoon, ito magbibigay sa atin ng pagnanasa na malaman natin kung ano ang kanyang kalooban. Pero kung tayo ito yung mga mangmang, ang ibig sabihin ng mangmang, pagka pinag-uusapan talagang kahulugan ng mangmang, hindi naman ibig sabihin walang alam. Ang ibig sabihin ng mangmang, ito yung tao alam niya kung anong nararapat, pero hindi niya pinapansin. So, but fools despise wisdom and instruction. So, kung ayaw natin ng karunungan at tayo tinuturuan kanya, tayo tinatawag na mangmang. Kahit saan natin dalhin, ang taong ganoon, hindi siya matututo. Kahit tayo nandun sa, halimbawa, tayo nakikipagtrabaho sa isang kumpanya, kung ayaw nating tinuturuan, hindi tayo asenso. Hindi yung totoo sa physical, totoo rin sa spiritual. Kanya. Sa ating mga Kristiyano, ito yung nagagaling sa takot natin sa Panginoon. Yung po salitang fear, maraming kahulugan. Yung unang negatibong kahulugan, yung negative emotion na ikaw ay natatakot dahil sa panganib. Yun ay isang fear. Kuminsan, yung masyadong pag-aalala, yung natatakot. Pero pangatlo, profound reverence and awe, especially toward God. O kaya, may na-alarm dahil sa panganib. Ang kahulugan po ng ating pinag-aralan sa pang-apat. Tayo po ay mayroong malalim na pag-respeto at paghanga sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng takot sa Panginoon. Tayo ay mayroong malalim na paggalang dahil alam natin kung sino ang Diyos. At ano ang ginawa niya para sa atin at anong pwedeng gawin ng Diyos kung tayo ay di susunod sa Kanya. Yan ang nagdudulot sa atin ng pagkakatakot sa Diyos. Hindi yung nanginginig sa takot, yung nanginginig sa takot sa Diyos, yun ang mga hindi sumusunod sa Diyos. At nag-anticipate na sila yung mapaparusahan. Pero tayo na mayroong tunay na takot sa Diyos, hindi naman gano'n. Tayo mayroong matindi at malalim na paggalang sa Diyos dahil siya Diyos. At tinahangaan natin ang Diyos sa mga bagay na kabutihan na ginawa niya sa atin. So bakit meron tayong ganitong klaseng takot sa Diyos? Na tayo may matinding paghanga sa Diyos. Dahil sa Diyos. Katulad ng mga magulang natin. Bakit meron din tayong takot na gano'n? Dahil actually ating mga magulang. Una-una, kinikilala natin ng mga bagay na ginagawa ng mga magulang natin para sa ating kabutihan. Kaya hindi natin sila binabastos o hindi tayo sumusunod. Meron tayong ganong klaseng
takot na may paggalang sa kanila. Maliban pa doon sa takot ka mapalo, nung tayo maliliit. So yun po yun po makikita natin. Dito po sa Revelation chapter 22 verse 30, sinabi ng Panginoon kung sino siya. Sabi niya, I am the Alpha and the Omega. Hindi po natin maintindihan yan, Alpha and Omega, kung hindi natin alam yung alphabet ng mga Grego. Sa atin kasi, A, B, A, and Z, o Z, kanina. Pero sa mga Grego, ang unang titik nila, Alpha. Tapos, yung pinakahuli nila, yung Omega, ganyan. Yung Omega, yun po yung letter O na mahaba. Dalawa kasi yung letter O na mga Grego, yung Omicron, ganyan, yun ang short O. At saka yung Omega, yun ang long O, ganyan. Yun ang pinakahuli nilang titik sa kailang alphabet. So, sa English, the beginning and the end, ganyan. Yung Alpha ang simula, yung Omega ang katapusan, ganyan. The first and the last, ganun din. Yung Alpha ang unang titik, at ang Omega ang pinakahuli. Anong ibig sabihin ng Diyos na siyang Alpha and Omega? Siyang simula. So, siyang simula ng lahat ng mga bagay, at siya rin na magtatapos ng lahat ng mga bagay. Sa pamagitan ng Diyos, siya ang naging dahilan kung bakit ang lahat ng mga bagay ay umiral. Bakit nilang niya ang lahat ng mga bagay? Siyang pinanggalingan ng lahat. Kung wala ang Diyos, wala ang lahat. Dito sa Genesis chapter 1 verse 1, ito yung sinabi sa atin sa unang bahagi ng Biblia kanya. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa kanya. Sabihin, yung langit at ang lupa at ang mga bagay na nasa langit at nasa lupa kanya. Yun ang nilalang ng Diyos. Kaya siya ang simula. At ang kamangha-mangha sa mga bagay na yan, ang lahat ng mga bagay ay nagsimula sa wala. Siya ang naging dahilan para lumitaw lahat ng mga bagay kanya. So, di natin makikita bakit sinabing siya ang simula. I am the beginning and the end. Kanya. Siya rin na magtatapos. Kasi dating araw, lahat ng nilalang ng Diyos ay gigibayin niya, sisirain niya. Sa pangalang Pedro, chapter 3, verse 10, may mga pananampalataya, sinasabi nila, ang lupa ay mananatili magpakailanman. Hindi totoo yun. Darating ang araw, hindi natin alam kung kailan, pero definitely, darating ang araw, dahil lahat ng mga bagay na nilalang niya nung una, sa Genesis chapter 1, verse 1, ay mawawala. Galing sa wala, pupunta sa wala. Basahin po natin. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog kanya. So, walang matitira. Itong lahat ng nilalang na ito ng Diyos ay kanyang sisirain kanya pagdating ng ating Panginoon sa huling araw. So, ang simula, siyang walang ng lahat ng mga bagay na galing sa wala. At sa katapusan, dadalhin niya itong mga bagay nito sa wala. So, siyang simula, at doon ang makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Yung positibong bagay, siyang lumalang ng lahat ng mga bagay. At dahil sa mga bagay na kanyang nilalang, nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Dito po sa Romans chapter 1. Kaya kung dito ay naniniwala sa Diyos, sabi ng sumulat sa awit, tayo mangmang, ganyan. Hindi po pwede sa lahat ng ating nakikita sa paligid natin na hindi ka maniniwala na mayroong lumalang. Sa Romans chapter 1 verse 20, ito ang sinasabi ni Apostle Paul, mula pa nang likahin ang sanglibutan, ang kanyang wala hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Bagaman hindi nakikita, hindi natin nakikita ang Diyos ay naunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang madahilan na walang Diyos. So pag nakita natin ang mga bagay na nilalang ng Diyos, malalaman natin kung anong klaseng Diyos yan.
Gaano kaganda ang mga bagay na kanyang nilalang mula sa ating katawan, hanggang sa langit, hanggang sa paligid natin. Malalaman natin kung anong klaseng Diyos siya. Ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang karunungan kanya. Yun sa awit, chapter 19. Ito po isang magandang commentary dito sa Romans chapter 1 verse 20. Yung nakikita sa paligid, 19 verse 1 hanggang verse 6. Nagpapahayag ng kalalatihan ng Diyos ang kalangitan. So pag tumingin tayo sa langit, makikita natin ang kanyang kalalatihan. At ang mga gawa ng kanyang kamay ay niyahayag ng kalawakan. Pagka, alam ba, si Brother Raul, minsan naglalagay siya sa Facebook ng mga cabinet na ginagawa niya, ang ganda nga mo. Ngayon, siya marunong siyang gawa. Makikita natin ang kanyang kakayahan doon saan niya ginawa. Pag ako ang gawa ng cabinet, hindi cabinet ang lalabas. Hindi ko marunong. Pero siya marunong siyang gawa. Ganun din ang Diyos. Nakikita natin ang kanyang kagalingan at ang kanyang karunungan, kapangyarihan sa mga bagay na kanyang ginawa kanya. Sa araw-araw ay nagsasalita yung mga bagay na kanyang ginawa. Actually, dito literal. Hindi naman pwede magsalita yung mga bagay na ginawa ng Diyos. Pero ibig sabihin, para sila nagsasalita sa atin. Sa araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi nagpapahayag ng kaalaman. Walang pananalita o mga salita man, ang kanilang tinig ay hindi narinig. Wala naman tayo naririnig eh. Ngunit ginawa lagat sa buong lupa ang kanilang tinig. At ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. Sa kanila ay naglalagay siya ng tolda para sa araw na dumarating na gaya ng kasintang lalaki na papalabas sa kanyang silid at nagagalak gaya ng malakas na tao na tumatakbo sa takbuhan. Ito yung araw-araw na nangyari, di ba? Lalabas yung araw, etc. Sa verse 6, ang kanyang pagsikat ay mula sa dulo ng mga langit at ang mga dulo niyon ay ang kanyang pagligid at walang bagay na nakukubli sa kanyang init kanya. So yung nakikita natin sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nagpapayag kung anong klaseng Diyos siya kanya. So nakakatakot yun. Kung gano'ng nakita mo ang Diyos ang lumalang sa araw, gano'ng kainit yung araw, hindi ka makakalapit doon. Siya ang lumalang doon, ganyan. So ikay aharap sa lumalang doon, ganyan. Gano'ng mangyayari sa atin. So siya ang simula at pinagmula ng lahat ng mga bagay. Siya na magtatapos kanya. I am the beginning and the end, sabi ng Diyos. Ang Diyos din ay mabuti. So, sa Matthew chapter 19, verse 17, may lumapit sa ating Panginoon. So he said to him, sinabi niya, mabuting guro kanya. So he said to him, why do you call me good? No one is good but one. That is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. So sabi ng Panginoon, isa lang mabuti ng Diyos. Ibig sabihin, walang masamang nagagaling sa Diyos. At wala rin masamang ginawa ang Diyos. Sa kanyang paglalala, sa Genesis chapter 1, verse 28 to verse 31, at kahit sa Genesis chapter 2, lahat ng nilalang ng Diyos ay parang pawang mabuti para sa atin. May mga bansa at mga siyentipiko nag-ahalap sila ng nilalang sa ibang mga planeta, wala sila makikita. Dahil ang lahat ng nilalang ng Diyos ay para sa atin. Dito sa Genesis chapter 1, verse 28 hanggang verse 31, makikita natin lahat ng kanyang nilalang ay mabuti kanya. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kaila'y sinabi ng Diyos, kayo magkaroon ng mga anak at magpakarami at punuin ninyo ang lupa at supirin niyo ito. Magkakaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos, tignan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman at na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bini sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. So meron tayong from point of view ng kalusugan. Meron tayong makikita na kapag kinakain ng tao ay halaman, mas mabuti sa kanya. Yun ang original design ng tao, di ba? Lahat ng kanyang kinakain, puro halaman.
Sa bawat mahirap na hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa impapuwid, at sa bawat gumagapak sa ibabaw ng lupa, sa bawat bagay na mahiningan ng buhay, ay binibigay ko lahat ng halamang luntiya bilang pagkain. Kahit yung mga hayop na kinakain nila ng una, kanya. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga na ika-6 na araw. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyo. So lahat ng nilalang ng Diyos ay pamabuti. Ang nagpapasama lang tayo. Ginagamit natin sa masamang paraan ang mga bagay nilalang ng Diyos. Pero lahat ng mga bagay na nilalang ng Diyos ay mabuti. Kahit sa spiritual na paraan, yun ay sa physical, sa spiritual, mabuti rin ng Diyos. Sapagkat gusto niya ang lahat ng mga tao na mga makasalanan ay maliligtas ngayon. Ibig sabihin, ayaw niyang sino man ay mapahamak. Hindi totoo yung gusto ng Diyos na tayo mapahamak, hindi. On the other hand, on the opposite, gusto ng Diyos na ang tayo maligtas. Mawala sa kalulusulos na kalagayan na makasalanan. Dito sa 1 Timothy, chapter 2, 3-4, sinasabi sa atin, ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos. Na ano? Ito'y mabuti at kaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Na nagnanais, kung ang Diyos lang ang masusunod, na nagnanais ang lahat ng mga tayo maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Pero bakit hindi lahat ay maliligtas? Dahil hindi nila gusto maligtas. Pero sa kalooban ng Diyos at sa kanyang kagustuhan at pagnanasa at pagnanais, gusto niya lahat ng tao maligtas. Kanya. Ayaw niya sino may pahamak. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ganun din ang sinasabi sa atin. Minsan may kasabihan, sabi nila, ang masamang damo ay mahirap mamatay. Totoo yun. Bakit kanya yung mga mabubuti, maagang namamatay kanya na. Yung masasama, tagal mamatay. Merong karunungan doon. Lalo sa punto de vista ng Diyos. Dahil kung ikaw'y masama, binibigyan ka niya ng pagkakataon. Sa 2 Peter 3:9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba. Kasi doon sa panahon na ito isunod ni Pedro, marami nagsasabi sa mga, hindi na darating ang Panginoon nyo. Wala naman kami nakikitang pagkakaiba, buwan pa ng lalangin at sanglibutan. Na hindi naman totoo. Bakit hindi pa siya dumarating? Ito sabi niya, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak, kundi lahat ay dumating sa pagsisisi. Sabi, hindi gusto ng Diyos. Ibinibigay sa atin lahat ng pagkakataon na tayo manumbalik sa Kanya. Kaya lang, ang tao ayaw, hindi ang Diyos. Hindi tinatanggihan ng Diyos ang sino man na gusto maligtas. Hindi tatanggihan niyo. Ayaw tumatanggi. Ayaw natin. So walang magagawa ng Diyos pagkakaroon dahil ayaw natin. Pero siya, mabuti siya, gusto niyang lahat ng kanyang mga tao nilalang ay maliligtas. Ang Diyos ay omnipotent. Ewan ko saan galing sa omni, ano po? Omniscient. Omniscient, wala hanggang karunungan. Ganyan. Omnipresence. Ang kanyang presence ay wala, makikita mo sa lahat ng tao kanya. Omnipotent. Pag sinabi natin potent, pag potency kanya, parang yung effectivity at kapangyarihan. So say may wala hanggang kapangyarihan. Ganyan. Sa Revelation chapter 19 verses, and I heard, as it were, the voice of a great multitude as the sound of many waters. Tayo po taga Central Luzon, walang dagat. Hindi natin kilala yung dagat. Pero kung ikaw'y nakatira sa tabi ng dagat, pag kayo pinakinggan mo ang dagat sa gabi at tahimik, maingay ang dagat. Maingay talaga siya. Kaya lang sa araw, hindi mo siya maririnig dahil maingay. Pero sa gabi, matahimik, makikita mo, maingay ang tubig. So, ang boses ng Diyos kanya ay parang tinig ng maraming tubig kanya. And as the sound of mighty thunderings, katulad ng nakakatakot na kulog kanya, saying, Hallelujah!
For the Lord God is omnipotent, reigns. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun sabi niya. So, ang Diyos ay may wala hanggang kapangyarihan. Yun ang tandaan po natin. Sa kaya tinatawag siyang Almighty. Ang isa all-powerful. Sa Genesis 17 verse 1, tinawag siya ni Abraham, El Shaddai. Sabihin, God Almighty, makapangyarihan Diyos. So, yung salitang El Shaddai, nasa Biblia yun. Ginamit lang sa maling paraan. Pero, yun ay pangalan ng Diyos. Yung salitang El, yun ay parang shortcut ng Elohim, ganyan, o Eloah, yung singular. Shaddai, makapangyarihan sa lahat. Ganyan. Siya ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. O siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, siya kinilala sa lumang tipan na makapangyarihan sa lahat. Kaya siya ay omnipotent. Ganyan. Walang bagay na hindi imposible sa Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay na mabuti kanya. Dito sa Lucas chapter 8 verse 27. Hindi natin dapat mawala ang ating pagtitiwala sa Diyos kasi lahat ng mga bagay ay kaya gawin ng Diyos. Subalit sinabi niya, ang mga bagay na hindi magagawa ng mga tao ay magagawa ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay Almighty God, Omnipotent God. So ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya dapat tayo matakot. Siyempre, isipin nyo, kahit lang sa larangan ng mga tao, pag nakita natin malaking katawan, sige, takot ka sa tao yun. Pag narinig mo dati si Duterte, nagtatakot ka. Nauso yung mga biglang namamatay, no? Pero tao lang yun. Darating araw, mamamatay yung tao yun. Lahat ng kapangyarihan, mawawala. Pero ang Diyos, hindi. Ang Diyos ay walang hanggan, siya nawawala. Siya ay walang hanggan, at siya ay meron walang kapangyarihan. Yan ang ibig sabihin ng Panginoong Diyos sa Old Testament. Yung Lord God. Ganyan. Ibig sabihin, siya palaging naroon na makapangyarihan. Ganyan. So, hindi ka makakatakas sa Diyos dahil hindi siya nawawala. So, siya ay Diyos makapangyarihan sa lahat. Makikilalanin po natin ang Diyos. At ang Diyos ay pagmamahal. Actually, nilagay ko lang po yung tumitin mo dahil yan ang image ng pagmamahal. Pero actually, ang pinanggagalingan ng pagmamahal ay wala sa puso. Hindi totoo yun. Ang pagmamahal ay galing sa isip. Yun ang ibig sabihin. Lahat ng bagay galing sa isip. Pati damdaman natin galing sa isip. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So itong ilustrasyon na ito, para mamamalik tayo sa Old Testament. Yung larawan na iniyahin ni Abraham, ang kanyang kahit siya isang anak ng sisa. Dahil baliktad lang, dahil sa pagmamahal sa Diyos. Ito naman, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtunang anak. Baliktad yun eh. Si Abraham, willing siyang isakripisyo ang kanyang anak dahil sa pagmamahal niya sa Diyos. Ang Diyos naman, dahil sa pagmamahal niya sa atin, ay willing siyang ibigay ang kanyang bugtunang anak kanya. That whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo mapapahamak, ganyan. Hindi tayo mapaparusahan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kanina umaga, ito pinag-aralan po natin. So Romans chapter 5, verse 8. Ang pagmamahal, karamihan natin, mga tao, ay nakasalalay sa damdamin. Ibig sabihin, kaya minamahal natin yung tao dahil yun damdamin natin sa Kanya. Yun ang usual na pagmamahal ng tao. Pero ang pagmamahal ng Diyos, hindi gano'n. Ang Kanyang pagmamahal ay hiwalay sa damdamin niya. Dahil, nung namatay ang Panginoon para sa atin, tayo mga makasalanan. At kung lundag tayo sa mas uling talata, sa Romans chapter 5, verse 8, sa aking pakalagay sa verse 10, nung tayo mga kaaway ng Diyos, kaya sabihin, nung namatay ang Panginoon, nung kaaway tayo ng Diyos, sa verse 10, sa Romans chapter 5, verse 10, sapagkat kung noong
Noon lang tayo mga kaaway, ganyan. Kailan tayo naging kaaway ng Diyos, tayo mga makasalanan. Kung ang damdamin na pinag-uusapan, walang pagkakaibang damdamin ng Diyos sa damdamin natin. Siya'y napupot sa kanyang mga kaaway, nagagalit sa kanyang mga kaaway. Pero yung kanyang damdamin ay sinatabi ng Diyos para sa ating kapakanan kanya. Kaya sabi ito, but God demonstrates His own love toward us in that while we're still sinners, nung kaaway tayo ng Diyos, namatay ang Panginoon para sa atin. Yan ang pinakamataas na antas ng pagmamahal. May walang kauna sa damdamin. Napakahirap gawin, no? Nakita mo yung tao na ayaw mo. Pero sabi ng pagmamahal na ito, gagawin pa rin siya ng mabuti kanya. Napakahirap gawin, no? Pero yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit napupuot siya, kahit galit siya dahil tayo mga kasalanan, siyang gawa ng paraan para tayo mawala sa kalagayan na yun. So, sino ang Diyos? Ang Diyos ay pagmamahal kanya, makikita natin. Kung kinikilala po natin ang Diyos. So, balik tayo sa takot sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Sa ibang lugar of wisdom, but fools despise wisdom and instruction. Ito'y pag nakita natin kung sino ang Diyos, yung kanyang kabutihan at ang kanyang kapuotan. Ito'y magbibigay sa atin ng pagnanasa na mas kilalanin siya at makita natin kung anong kanyang kalooban. Kaya sabi rito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang karunungan, ito po yung accumulation ng mga katotohanan. Either na natutunan natin o naranasan natin. Yun ang kaalaman. Pero kung kaalaman lang, kulang yun. May maraming mga tao, maraming kaalaman, pero hindi sila marunong. Alam nila yung mga bagay, pero hindi nila alam gamitin sa tamang paraan, yun karunungan na yun. Pero kung minsan, sabi nga, meron siya karunungan, pero hindi siya marunong humaton. Hindi niya alam kung tama. Hindi niya alam i-apply ang kanyang karunungan. So magandang bagay yun. Yung na magdudulot sa pag-aralan natin ang salita ng Diyos dahil sa takot natin sa Panginoon. Pero, dapat yung karunungan ay yung kaalaman ay maging karunungan. Meron dalawang pagkakaiba yun. Maraming mga tao, nag-aaral sila, nakatapos ng degree, meron silang mataas ang taas sa kailang kaalaman, pero hindi sila marunong. Meron naman mga tao na hindi nag-aaral, pero marunong sila. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Dito sa Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Right? So yung una kanina, yun ang unang step. Malaman mo ang karunungan kalooban ng Diyos. Ang pangalawang step, paano gagawin? Paano mo i-apply yung karunungan na yun? Paano mo siya unawain? Dahil sabi dito, good understanding have all those who do His commandments. Naunawaan mo ang kaalaman, pag sinusunod mo ang kanyang mga kautusan, di kayo nagkakaroon ng karunungan ganyan. Sino na sinasabi sa atin ng Psalm 111 verse 10? So ito is dapat din ay magdulot sa atin ng karunungan. Yung tamang pagkaunawa at paggamit ng ating kaalaman. So ang pag-aaral sa Biblia, hindi lang alam mo mga talata versikulo, hindi yun. Paano mo gagamitin yung nalalaman mo sa Biblia? Sa buhay mo kanya. Yun ang sinasabi sa atin. Dito sa 2 Timothy, totoo yun. At tingnan po ninyo. Hindi lamang na malalaman natin ang nilalaman ng Biblia, kundi gamitin natin kayo sa tamang paraan. Sa 2 Timothy, chapter 2, verse 50. Pagsikapan ng harap na subok sa Diyos, manggagawang walang alamang dapat ikahiya, na gumagamit ng wasto, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. So, ibig sabihin, yun ang karunungan. Yung nagagamit natin sa wasto, ang
karunungan na natutunan natin sa salita ng Diyos. Yun sa Ecclesiastes 12 verse 30. Ito ang magiging bunga ng ating kaalaman at pagkakaroon ng karunungan kanya. Ito ang karunungan, ito yung pangkalatang karunungan na dapat ay ating tandaan. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ano yung conclusion? Sinabi ni Solomon, ang kayamanan, walang kabuluhan kanya. At kapangyarihan, wala rin kabuluhan kanya. Pati ng aking buhay, walang kabuluhan kanya. Bakit? Kung wala ang Diyos kanya, lahat ay walang kabuluhan. So, anong kabuluhan ng buhay mo? Ito. Maganda pong gamitin itong New King James. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. Ang sabihin ng man's all, yun lamang sa iyo kanya. Pag hindi mo ginawa, wala kang kwenta kanya. Walang halaga. Walang halaga yung pagkatao. Bakit ka pa nilalang ng Diyos? Pagka tayo po ay naliligaw sa isang babae, yung mga babae, di nila alam ito, pero ito sinasabi ng mga lalaki minsan. May mga pelikulang ganun eh. Ikaw ang lahat sa akin. Eh. Ibig sabihin, no? Yung babae, kinikilig pag sinasabi mo lang gano'n. Ikaw ang lahat sa... Anong ibig sabihin, no? Ibig sabihin, kung wala ka, wala rin ako kanya. Yun ang ibig sabihin, no? Kung wala ka kanya, hindi na ako masaya. Kanya. Kung wala ka, wala na akong kahulugan. Yun ang ibig sabihin, no? Yun ang ibig sabihin niya. Kung hindi tayo natatakot sa Diyos at hindi natin ginagawa kanyang mga kaunsyan, wala rin tayong kabuluhan kanya. Lahat ng mga bagay natin gagawin ay walang kabuluhan. Kaya lang sabi ni Solomon, kayamanan, walang kabuluhan. Pati yung paggawa ng maklat, walang katapusan, wala rin kabuluhan niya kanya. Nagkakaroon ng kabuluhan pag andun ng Diyos kanya at sumusunod tayo sa kanyang karunungan. Dito po sa Old Testament, sa Deuteronomy chapter 10 verse 12, nung malapit na silang pumasok sa lupang ipinangako ng Diyos, sa lupang ng Canaan. And now, Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God. Ganyan. Yun lang kanyang gusto ng Diyos na gawin nyo. Matakot kayo sa Panginoon, na inyong Diyos, to walk in all His ways, kayo lumakad sa lahat ng kanyang ipinag-uutos sa atin, and to love Him. Pare-pareho lang yun eh. Pag minamahal natin ang Diyos, tayo natatakot sa Diyos. At sumusunod tayo sa lahat ng kanyang kalooban. To serve God, ito yung pinanggalingan ng tanungin ng Diyos na mga tudyo ating Panginoon. Ano ang pinakamahalaga sa lahat ng kautusan kanya? Yun ang pinanggalingan niya. To serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Kanya. Yun kanya ang gusto ng Diyos. Yan ang inaasahan ng Diyos sa ating kanya. Napakabigat. With all your heart and with all your soul. Mabigat yun. Minsan, yun ang inaasahan sa atin ng Diyos. Tingnan nyo, doon pa rin ito. Back to fear the Lord. Yun ang ugat no. Para magawa natin yung mga ibang mga bagay, kung meron tayong takot sa Panginoon, nagagawa natin yun. Pagka tayo takot sa Panginoon, yun ay magdudulot sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yung mga tao hindi sila takot sa Panginoon. Kaya po yung mga tao sa sanglibutan, ginagawa ng mga bagay na ginagawa nila, hindi sila takot sa Panginoon. Kahit yung mga kriminal. Bakit nila ginagawa yung mga bagay na labag sa batas? Hindi sila takot sa batas. Matatakot lang siya pag nahuli sila eh. Pero pag ginawa, wala silang takot sa batas. Otherwise, ba't mo gagawin yun? Tayo mga ordinaryong tao, hindi natin ginagawa. Ba't takot tayo sa batas? So pag tayo takot sa Panginoon, ito magtutulong sa atin ng kaligtasan, mga kapatid. Tignan nyo sa Isaiah chapter 33 verse 6. Wisdom and knowledge, sa mga kasama yan, will be the stability of your lives and the strength of salvation. The fear of the Lord
His treasure. So, pagtakot sa Panginoon, yan ang kayamanan. At yan ang kalakasan kaya ng ating kaligtasan. Pag natatakot tayo sa Panginoon. At yan ang sinasabi ng karunungan at ng kalaman na galing sa salita ng Diyos. Yun ay magtutulog sa atin ng kaligtasan. So, pag hindi tayo naligtas, ibig sabihin tayo takot sa Panginoon. Otherwise, kung takot tayo sa Panginoon, gagawin mo yung para kayo maligtas. Pag takot tayo sa Panginoon, tayo sasamba at maglilikod sa Panginoon. Mahirap yung hindi tayo sumasamba at naglilingkod. Ibig sabihin, hindi natin ginagawa yung mga bagay, isang bagay na pinag-utos sa atin ng Panginoon. Pero pag takot tayo, sama tayo. So Revelation 14 verse 7, saying with a loud voice, fear God, tignan niyo, doon na naman yun, and give glory to Him. For the hour of His judgment has come, and worship Him, who made heaven and earth, the sea and springs of water. Tingnan, nandoon yung takot sa Diyos. Yun ang background, yun ang ugat. Ba't tayo sumasamba at naglilingkod sa Diyos? Kung tayo may takot sa Panginoon. Ano ba? Kung wala kang takot, ba't sasamba? So what? Kaya takot ka. Alam mo kung sino ang Diyos na yan. At kung kaya gawin ng Diyos laban sa iyo. Dito sa Hebrews chapter 10. Kung tayo po ay lalabag sa kausalan, mapapatayin ka lang. Yan ang kaparusahan. Mapapatayin ka lang. Pero sa bagong tipan, ano ang kaparusahan pag kayo lumabag? Dito sa Hebrews 10 verse 30 and verse 31. Sapagkat kilala natin, so kung kilala ng Diyos, matatakot sa Panginoon. Bakit? Sapagkat kilala natin na nagsabi, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, at muli, hukumo ng Panginoon ng kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kung hindi tayo takot sa Panginoon. Yun ang nakakatakot. Kung wala kang takot sa Panginoon, hindi ka naglilikod sa Panginoon, anong pupunta sa iyo? Yung kapungutan ng Panginoon, doon ka matatakot. Pag andun ka na. Wala ka na magagawa pag ano. Pero tayo ngayon, nauna na yung takot. Kaya tayo sumasamba at naglilingkod sa Panginoon. Dahil meron tayong takot sa Panginoon. At hindi ng dahilan ba tayo lumalago sa pananampalataya. Kasi alam natin kung ano mangyayari sa atin kung hindi tayo lalago. Sa 1 Peter chapter 2 verse 2, ang ating pagiging Kristiyano, katulad lang ng pagiging tao. Nagsisimula tayo sa pagiging sanggol, na halos nakakaawa. Sa lahat ng mga sanggol, ang tao pinakakawawa. Tandaan natin yun. Lahat ng mga pinapanganak ng mga hayop, pagkapanak nila, tatayo na yun. Tingnan niyo sa National Geographic o ano, pag pinanganak yung kabayo, o pinanganak yung baboy, tatayo na yung kagat. Yung kabayo, tatayo yun. Bakit? Kailangan siyang tumayo para maabot niya yung ano ng nanay niya at siya makasusunod ng gatas. Pag hindi siya nakatayo, mamamatay yun. Definitely, mamamatay siya. Ang tao lang, ang helpless. Hindi siya makagalaw para sumuso siya. Kaya dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol, ng mga tao na bagong paksilang, ay matiin ninyong malinis na espiritu ng gatas upang sa pamamagitan natin lambugo kayo sa tungo sa kaligtasan. Minsan sinasabi sa atin, pag marami kang kinakain, napakatakaw mo naman. Actually, hindi yung taong malalaki ang matakaw. Ang pinakamatakaw na tao yung mga sanggol. Yung volume na kinakain nila, kumpara sa katawan nila, mas maraming ininom nilang gatas. Bakit kailangan? Para sila lumaki mabilis. Hindi na tayo ganun katakaw dahil hindi naman tayo kailangan lumaki. Dahil nakarating na tayo sa hangganan ng ating paglaki. Pero yung mga sanggol, mabilis talaga lumaki yan. Kaya matakaw sila. So kailangan ang takot sa Panginoon, nagdudulot sa atin ng paglago sa ating pananampalataya. Acts chapter 9 verse 31. Bakit sila lumago? Bakit yung mga churches sa iyo, bakit sila lumago? Sayin natin.
Then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord. Ganyan. Kailangan yan doon. And in the comfort of the Holy Spirit. Ano yun? Fear of the Lord. Comfort of the Spirit. Yung salita sinasabi Espiritu Santo, they were multiplied. Ito'y dulot ng takot sa Panginoon. So, ganun din po sa ating personal na paglago bilang mga Kristiyano, yun ay gawa ng paglago. Ngayon ito yung mga tanungan. Bakit napakahirap pag-aralan ng salita ng Diyos? Bakit mahirap umupo tayo sa pag-aralan mo? Bakit napakabigat ng para pumunta sa panambahan? O pag-aaral ng Ebanghelyo? O sumunod sa Diyos? Anong sagot doon? Wala tayong takot sa Diyos. Kung tutusin, yung Diyos po ay kuha ng isang aklat na parang isang babae walang makeup. Ibig sabihin, hindi katulad ng nobela. Yung mga nobela, bakit ka may interesadong basahin mo? Dahil sa simula pa lang, susulat na ng yung nasumulat, meron ng panghihikayat na basahin mo siya. Sabi hindi. Kaya ang babasahin mo lang ang Biblia dahil gusto mo siyang pag-aralan. Dahil may interest kang malaman kung anong kuloban ng Diyos. Yun lang. Noon sa Tarlac, meron kami inaaralan noon, matanda. Puro matandang babae ang unang nakilala kong aralan noon eh. Sabi ng isa, bakit kanya, pag inumpisan ko lang pag-aralan ng Biblia, inaantok ko kanya. Bakit ako inaantok kanya eh? Sabi ko sa kanya, pag nanonood ka ng TV, inaantok ka ba ako? Hindi naman kanya. Kung nagbabasa ka ng Biblia, hindi rin kanya. Eh ba't pag inaantok ka sa kanya? Hindi ba nakapagtatayo? Ang sagot dyan, wala tayong takot sa Diyos. Dahil meron tayong takot sa Diyos, yun ang pinaka-interesanting akala. Ito pong Biblia na ito, na ginawa ng Diyos. Pag binasa mo siya, may bahagang binaba, meron ka malalaman. Pag inulit mo siya, meron ka pa rin malalaman. Hindi ko nakita ito nung una. Ganun kalawak ang kaalaman na nakaloob sa aklat na yan, na wala sa ibang mga aklat. Dahil ito nagbibigay sa atin ng karunungan na galing sa Diyos para po tayo ay maligtas sa Kanya. Ito nakakatakot, mga kapatid, bilang panghuli. Kung wala tayong takot sa Diyos, dahil hindi natin siya kilala, dahil kung kilala natin ang Diyos, matatakot ka. Di ba may mga taong gano'n? Sabi niya, kung kilala mo yan, kanya. Hindi ka magpupunta dyan, sa Kanya. Lalo yung mga tao nakakatakot. Huwag kang pumunta sa bahay niya, nakakatakot yung tao yan, kanya. Kilala ko yan, kanya. Hindi ka pupunta. Kung kilala natin ang Diyos, susunod tayo sa Kanya. Dahil, sabi nga natin, nakakatakot ka, kilakilabot ang mahulog sa kamoy ng Diyos sa buhay, kanya. So 2 Thessalonians chapter 1, 8 to 10, in flaming fire. Hindi lang fire eh. Flaming fire. Ibig sabihin, yung lumalagablab na apoy, nagliliya, mainit talaga yun. Minsan lang ako nakakita ng isang bahay na nasusunog. Grade 5 ako lang sa Dawe Elementary School. Bigla lang kami nakita sigaw yung mga tao. Tapos pinauwi na kami dahil mainit. Mula doon sa eskwelahan, malapit tayo nasusunog. Pinauwi na kami ng teacher, umuwi na kayo ngayon niya. Noong una, baka masunog din yung eskwelahan. Eh kami mga, alam mo yung bata, grade 5 eh. Hindi mo kami umuwi. Nanood kami pinanood namin yung nasusunog na bahay. Nakita namin na hanggang natupok, pero mainit. Doon ng mga bombero, napakainit, lalayo ka. Hindi ka pwedeng lumapit sa malapit. In flaming fire, taking vengeance. So ang Diyos ay gumaganti, di ba? On those who do not know God. Di nila kilalang Diyos. And on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Yung pong ibang mga reliyon, hindi nila kilalang Diyos. May mga reliyon na nagsasabi, walang impyerno nga nila. Hindi kayang gawin ng Diyos. Nasaktan niya ang kanyang anak na kanyang nilalang kanya.
Di kayang gawin ng Diyos yung kanila. Dahil ang Diyos ay hindi nila kilala ang Diyos. Totoo, ang Diyos ay pero pag hindi ka sumunod sa Diyos, ang Diyos ay matuwid. Kailangan kanyang parusahan. Dahil wala siyang kinikilingan. They shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. When He comes in that day, ito yung huling araw, to be glorified in His saints. Yun naman ang baligtad. Yung iba ay parusahan at pahirapan kanya. Tayo naman ay lulalatiin kasama ng Diyos, ng ating Panginoon. Ano ngayon ang mangyayari? Dati, ngayon, pag nangaral ka, pagtatawanan ka, ay, hindi totoo yan. May nagsasabi sa'yo, kung totoo yung iglesia, kahit kaunti lang kayo, ngayon lang. Ang dami namin, kaunti lang kayo, totoo kayo, ngayon. Pero pagdating ng araw na yun, doon nila malalaman totoo ang ating sinasabi. Sabi rito, because our testimony among you was believed. Totoo, ang iyong pinaniwalaan. Sabihin, sina Apostle Pablo na nangaral, totoo nga sinabi ni Apostle Pablo. Yun yung pagdating ng araw. On the last day. Tapos na yung boxing doon. Wala na tayong magagawa. Kung gusto mo maligtas doon, pero hindi mo ginawa sa lupa, wala ka na magagawa. So ito'y nagpapakita sa atin ang iba-ibang anggulo ng Diyos. At sa mga bagay na dapat nating ilagay sa ating sarili, yung takot sa Panginoon, iyon na magdudulot sa atin ng papunta sa kaligtasan niya. Ang kabaligtaran naman, no? Pag tayo ay nandun na sa langit, di ka naman tatakot, di ba? Ba't ka pa matatakot? Ano pang takot ng dadatang mo sa langit? Wala na. Inalalarawan sa Apocalypse, pag nasa langit tayo, kaya sa bawat gate ng langit, may nakabantay kanya. Hindi na pwede pumasok sa tanas dyan para tuksuhin tayo kanya. Tayo nasa security na ng Diyos. So, ba't matatakot? So, ito po ang ating mensahe sa hapong ito. Sana ito magdulot sa ating lahat. Hindi lang kayo, pati ako. Kaya wala naman tayong pagkakaiba. Na tayo magdulot, magkaroon ng tunay na pagkatakot sa Diyos. At yun na magdudulot sa atin ng matibay at matatag na pananampalataya, hindi tayo makilos sa Diyos. Dahil tayo may takot sa Diyos. So ito po ang ating mensahe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.